Patuloy na bumuo ng mga handsil ang kanyang kaliwang kamay, na naging dahilan upang ang pamprotektang salamin ay biglang mahati sa dalawa. Pagkatapos ang dalawa ay naging apat, at sa isang iglap, higit sa 100 salamin ang lumitaw sa kanyang paligid. Hindi mabilang na mga saksak ng saber ang marahas na bumagsak, na sumalpak sa ibabaw ng mga salaming iyon. Karamihan sa kapangyarihan ay narekleta pabalik, ngunit isang natitirang lakas ang pumasok pa rin sa array ng mga salamin, na tumama sa loob. Bahagyang nagulat si Go Yuguang. Ang kanyang sariling atake ay aktwal na narekleta pabalik sa kanya. Sino ka? Isipin na nagawa mo talagang sirain ang Great Hua Golden Talisman Lock Array at nakuha mo pa ang Nin Stone. Isuko mo na ang iyong paglaban ngayon din at sumama ka sa akin para harapin ang Red Moon City Lord. Matamang tumitig ang mga mata ni Go Yuguang kay Li Yunxiao, na gustong lubusang masiyasat ang batang ito. Sa tatlong magkakapatid na Go, si Go Yuguang ang nagtataglay ng pinakamalakas na lakas at pinakamatatag na paninindigan. Dahil napakatagal na niyang binabantayan ang dakilang array, likas na nauunawaan niya kung gaano katakot ang formation na ito. Bagamat pinapanatili niya ang isang malamig na panlabas na anyo, ang kanyang puso ay labis na nayanig. Si Li Yunxiao. Nagsalita siya, ang monumentong ito ay naglalaman ng sarili nitong mundo. Kung gusto mo akong isama, sige, kung may kakayahan ka, pumasok ka sa loob at hulihin mo ako. Nagpakita siya ng isang mapaglarong ngisi, at pagkatapos ay nagbago bilang isang sinag ng maningning na liwanag at direktang sumisid sa loob ng World God Monument. Nanlaki ang mga mata ni Go Yuguang habang sumisigaw sa gulat, ano? Naglalaman ng sarili nitong mundo. Kung naglalaman nga ito ng sarili nitong mundo, hindi ba magiging isang super-grade profound artifact ito? Malinaw na hindi siya naniwala, at agad na humakbang pasulong upang palaganapan ang kanyang divine sense sa ibabaw ng World God Monument. Ngunit sa sandaling dumaop ang kanyang divine sense dito, para itong tubig na ibinuhos sa isang malawak na karagatan, naganap na nilamon ng buo. Naging madilim at hindi tiyak ang ekspresyon ni Go Yuguang habang bumubulong, mayroon nga talagang ilang mga trick dito. Bagamat hindi ako naniniwala sa kanyang mga salita na naglalaman ito ng sarili nitong mundo, ang batang iyon ay tila totoong naglaho. Sa mismong sandaling iyon, umalon ang ibabaw ng tubig, at dalawang anyo ang sumisid pababa mula sa itaas, walang iba kundi sina Go Xingwang at Go Riguang. Sinabi ni Go Xingwang sa takot, pangalawang kuya, ano ba talaga ang nangyari? Nasaan ang Nin Stone? Sumagot si Go Yuguang sa isang malalim na tinig, nakuha na ang Nin Stone. Ano ba talaga ang pinagmulan ng taong ito para aktwal na magawang sirain ang Great Hua Golden Talisman Lock Array? Sa pagkakataong ito, ang langit ay tunay na natusok na. Nag-isip si Go Yuguang ng ilang sandali bago nagsalita, ang batang iyon ay nagtago sa loob matapos ilabas ang monumentong ito. Kung kaya natin siyang hulihin at iabot sa City Lord, marahil ay magagawa pa nating may tama ang ating pagkakamali. Sinabi ni Go Riguang, nagtago sa loob. Hayaan mong makita ko kung kaya ko itong durugin ng pira-piraso. Kasabay ng isang malakas na angle, ibinaba niya ang kanyang espada. Habang ang nag-iisang saksak ng espada ay hamati sa buong ilog, na pumilit sa tubig ng ilog na umagos pabalik sa langit, ngunit ang World God Monument ay nanatiling nakatayo ng ganap na walang kibo, nang walang kahit isang gasgas. Ano, sa pagkakataong ito, ang mga ekspresyon ng tatlo ay marahas na nagbago. Sa lakas ni Go Riguang, ang isang full power na saksak ay dapat na mag-iiwan man lang ng marka kahit sa isang 9th tier profound artifact. Nagdilim ang mukha ni Go Yuguang habang malamig na nagsasabi, anuman ang lihim na nakatago sa loob ng monumentong ito, kailangan nating ipagsapalaran at subukan ito. Ito na lamang ang tanging pagkakataon natin para bumawi. Kung hindi, wala na talaga tayong ibang pagpipilian kundi ang maging mga pag-anti sa buong mundo. Nagngit-ngit din ang mga ngipin ni Go Xingwang at nagsabi, sige. Kaming tatlong magkakapatid ay magtutulungan. Posible bang hindi man lang natin makaya na hulihin ang isang solong bata? Sabay-sabay na tumango ang tatlong lalaki, na nagbago bilang tatlong sinag ng maningning na liwanag na direktang sumisid sa loob ng World God Monument. Kumislap ng isang beses ang ibabaw ng monumento,
at ang tatlong lalaki ay agad na naglaho ng walang bakas. Ang anyo ni Li Yuanxiao ay lumipad pabalik palabas mula sa loob ng World God Monument. Naghinagpis siya, 3 ganap na hanggal. Isipin na malulutas ito ng ganoon kadali. Sa ngayon, hayaan muna silang maglaro sa loob ng World God Monument ng ilang sandali. Kapag nakuha ko na ang East Sea Bright Moon Pearl at nakapagsimula ng umalis sa Red Moon City, maayos ko silang makakalaro. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang anyo ay mabilis na bumaril pataas patungo sa langit, na nagmamadaling lumabas mula sa malaking ilog. Sa pagpapasya sa oras, dapat na ito na ang araw ng pagtitipon ng mga elite. Maghahanap muna siya ng isang lugar para maibalik ang kanyang primordial energy bago magtungo sa Red Moon City. Kung hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay, natatakot ako na isa pang bagyo ang lilito. Sa loob ng Breeze and Bright Moon Tower, isang lalaki ang matamang nagtatabas ng blood tea. Ang bawat dahon ay ginupit niya at inilagay sa isang tray. Sa wakas, humakbang siya pasulong upang pakuluin ang isang palayok ng tubig, na naghahanda na i-brew ang tsaa. Papasok sa aking tore bilang isang lumang panauhin, mayroon lamang banayad na simoy ng hangin. Umiinom sa katapat ko bilang isang lumang kaibigan, dapat ay mayroon lamang maliwanag na buwan. Isang lalaki na may pambihirang disposisyon ang nakatayo habang nakatitig sa kambal na tore. Walang iba ito kundi si Beiming Leifeng mula sa Beiming Dark Palace. Bahagya siyang nangiti ng pabulong at nagsabi, ang tula na ito ay tunay na nagpapakita ng marangal at pinanagawi ng Red Moon City. Sa silangang rehiyon, walang makakapantay dito, katulad ng buwan sa tag-araw at banayad na simoy ng hangin, na nag-aatas sa lahat ng mga bayani. Ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi ay si Cheng Hao Miao ng Soul Devo Uring Sect. Nakasuot ng isang damit na gawa sa abaka na may medyo kakaibang hitsura, ngumiti siya at nagsabi, ano ito? Si kapatid na Leifeng ba ay medyo may kinikilingan laban sa Red Moon City na nag-aatas sa mga bayani ng silangang rehiyon. Nagpakawala si Beiming Leifeng ng isang mapanghamak na tawa, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang ngumingiti at nagsasabi, labis na nagpapakasaya si kapatid na Hao Miao sa pag-uudyok ng relasyon sa pagitan ng Red Moon City at ng Beiming Dark Palace, at tila hindi ka napapagod dito, hindi ba? Medyo nahiya si Cheng Hao Miao at ngumiti, na nagsasabi, hehe, ganoon ba ako? Habang nag-uusap ang dalawa, isang banayad na bango ng tsaa ang biglang humalimuyak. Si Bei Ming Leifeng ay lumingon upang tingnan si Ruan Zimao, na nagpupuri, napakabango. Ang isang bahagyang amoy lang ay nagpapagana sa pakiramdam ng aking buong katawan, at ang aking buong pagkatao ay napupuno ng sigla. Gaya ng inaasahan mula sa isa sa 3 dakilang sikat na tsaa sa kasalukuyang panahon, si kapatid na Zimao ay tunay na hindi nagtipid sa gastos sa pagkakataong ito. Hindi naman. Mahiyaing ngumiti si Ruan Zimao, na ibinubuhos ang kumukulong tubig sa tsaa. Ang mga agos ng puting singaw ay sumalimbat pataas, at ang mayaman na bango ay kumalat sa lahat ng dako, na nagpapatakam sa sinuman. Mga Ginoo, mangyaring maupo kayo. Ang blood tea na ito ay likas na napakaselan, at ang bawat hakbang ng proseso ng pag-brew ay hindi maaaring madaliin, na nagpahirap sa inyong dalawa sa paghihintay ng napakatagal. Ibinuhos ni Ruan Zimao ang likido sa 3 kat-anji tanging lilangtas ang jade, ang kulay dugong tsaa ay umaagos mula sa nguso ng takor. Ngunit sa sandaling pumasok ito sa mga lilangtas ang jade, agad itong nagbago upang maging isang nakakalmang, mapusyaw na berdeng kulay. Itinulak ni Ruan Zimao ang mga tasa ng tsaa pasulong at nagsabi, mga Ginoo, mangyaring sige. Sinabi ni Beiming Leifeng sa gulat, ang blood tea na ito ay ibinubuhos sa isang nakakatakot na kulay, kaya bakit kapag pumasok na ito sa tasa, mukha itong walang pagkakaiba sa ordinaryong berdeng tsaa? Ngumiti si Ruan Zimao at nagsabi, ang kulay ng blood tea ay napakatulad sa sariwang dugo, na nagiging sanhi upang ito ay medyo mahirap tanggapin sa paningin, na nabibigong makamit ang pagiging perpekto sa kulay, bango, at lasa. Kaya naman, ang Red Moon City ay espesyal na nag-imbita sa mga alchemy master ng Sea of Divine Transformation upang magsagawa ng pananaliksik,
at sa wakas ay natagpuan nila ang ganitong uri ng lilang tasaang jade. Hangga't ang blood tea ay pumapasok sa tasa, agad itong magiging isang mapusyaw na berdeng kulay. Hindi lamang ang lasa ay hindi nababawasan sa kaunting antas, kundi nagdaragdag din ito ng isang katangian ng banayad na init ng lilang jade, na ginagawa itong mas nakakapresko at kaaya-ayang inumin. Mga Ginoo, mangyaring mag-enjoy. Sina Beiming Lei Feng at Cheng Hao Miao ay magkahiwalay na nagtaas ng mga lilang tasang jade sa harap nila, maingat na nilalasahan ito bago uminom ng isang higop. Sa isang iglap, mga ekspresyon ng pagkamangha at isang pahiwatig ng kagalakan ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Haha, kahanga-hanga. Tunay na masyadong kahanga-hanga. Huminga ng malalim si Cheng Hao Miao habang pinapagana ang kanyang enerhiya, na nagpupuri, nagdulot pa nga ito sa aking martial arts bottleneck, na matagal nang hindi gumagalaw, na tila lumuwag. Kapatid na Zimao, magkano ang halaga ng tsaa na ito bawat kati? Gusto kong bumili ng ilang daang kati para regular na gamitin, haha. Ang ekspresyon ni Beiming Lei Feng ay nakikitang nagalaw din. Sa kanilang antas, ang pag-usad pa sa paglilinang ay labis na mahirap, at maging ang mga ordinaryong heavenly material at earthly treasure ay may baliwalang epekto. Ngunit ang isang solong tasa ng blood tea na ito ay aktwal na katumbas ng ilang buwan ng mapait na paglilinang. Isang butil ng malamig na pawis ang lumabas sa noo ni Ruan Zimao habang awkward na sumasagot, ang blood tea na ito ay nahahati sa 4 na antas. Extreme, top, medium, at low. Ang pagkakaiba sa kalidad ay nakasalalay sa paggamit ng dugo ng mga martial artists sa magkakaibang antas upang palagwin ito. Ang tasa ng tsaa na nainom lang ni kapatid na Hao Miao ay top-grade blood tea, na mula simula hanggang wakas ay kailangang alagaan gamit ang dugo ng mga Nine Heavens martial artist. Bukod dito, hinding-hindi ito maaaring ihalo sa anumang iba pang uri ng dugo, at hindi rin maaaring maantala kahit sa isang solong araw. Ang ganitong uri ng top-grade blood tea na natipon sa kabuuan ng Red Moon City ay hindi hihigit sa 2 kati. Tumango si Beiming Lei Feng at nagsabi, kaya pala ganoon. Sa ganoong kahigpit na mga kondisyon sa pagpapalago, ako ay tunay na lubos na namangha. Kung ang ganitong uri ng blood tea ay maaaring gawin ng maramihan, ang Red Moon City ay matagal na sanang naghari sa mundo. Kung ang antas na ito ng blood tea ay top grade lamang, anong uri ng pag-iral kaya ang extreme grade? Sinabi ni Ruan Zimao, ang extreme grade blood tea ay kailangang alagaan gamit ang dugo ng isang 9-star martial emperor. Ang ganoong bagay ay minsan lamang lumitaw sa kasaysayan. Ayon sa Alingaw-ngaw, para sa sino mang uminom nito, ito ay walang pagkakaiba sa Celestial Dew at Immortal Springs, na may kakayahang direktang sirain ang mga gapos ng Nine Heavens Realm. Kaya lang ang halagang dapat bayaran. Ha. Kapwa sila nakaramdam ng kilabot nang marinig ito. Ang mag-alaga ng tsaa gamit ang dugo ng isang 9-star martial emperor ay tunay na nakakatakot pakinggan. Biglang nagsalita si Beiming Lei Feng, si kapatid na Zimao na nagpapakain sa aming dalawa gamit ang isang tunay na kayamanan, nagtataka ako kung ano ang iyong mga intensyon. Ngumiti ng mapang asar si Ruan Zimao at nagsabi, katunayan, mayroon nga akong intensyon. Ako ay umaasa na ang aking dalawang kaibigan ay magiging madali sa munting kapatid na ito sa panahon ng kompetisyon sa arena. Isang ngiti ang kumislap sa mga mata ni Beiming Lei Feng habang nagsasabi, maaari kayang si kapatid na Zimao ay nahuhumaling din sa iyong sariling pinsan. O tinitingnan mo rin ba ang dog? Nagpakita ng isang mapait na ngiti si Ruan Zimao at nagsabi, nagbibiro si kapatid na Lei Feng. Ang dote na ito ay hindi naman talaga itinuturing na anumang mahalagang kayamanan sa ating tatlo. Ang aking pinsan at ako ay magkabata na mula pa sa kabataan, kaya umaasa ako na matutupad ninyong dalawa ang aking kahilingang ito, at tiyak na susuklian ko kayo ng sagana sa hinaharap. Pinaikot ni Cheng Hao Miao ang kanyang mga mata at nagsabi, kahit na hindi namin ibuhos ang aming buong lakas, mayroon na ba talagang tiwala si kapatid na Zimao na talunin ang lahat ng mga batang elite ng mundo? Ngumiti si Ruan Zimao nang may ganap na tiwala, na nagtataas ng kanyang tinig upang sabihin, sa mga kabataang bayani at elite ng mundo, sino pa ba ang naroroon bukod sa ating tatlo? Kung para sa natitirang karamihan, tunay na wala akong pakialam sa kanila. Tumawa si Beiming Lei Feng at nagsabi,
hawak ko ang titulo bilang pinuno ng 4 na talento ng Hilagang Rehiyon, ngunit ito ay isang walang lamang titulo na ikinakahiya kong taglayin. Palagi kong gustong humingi ng gabay mula sa inyong dalawa patungkol sa aking mga kakulangan sa martial arts, kaya paano ko madaling palalampasin ang isang napakagandang pagkakataon. Gayunpaman, dahil nagsalita na si kapatid na Zimao, hindi ko matatanggihan na ibigay ang pabor na ito. Kung para naman sa anumang saganang gantimpala, nahihiya din akong banggitin ito. Humihiling lamang ako na pumili ng isang solong Jiang Family Martial Cannon mula sa mga item ng Dode. Tumango si Ruan Zimao at nagsabi, ang item na ito ay orihinal na isa sa mga bahagi ng Dode. Hanggat di makuha ko ang unang pwesto, natural na hindi ito magiging issue. Nagtataka ako kung ano ang mga iniisip ni kapatid na Hao Miao. Tumawa si Cheng Hao Miao at nagsabi, hehe, wala akong masyadong interes sa Dode o sa magandang babae, ngunit ang blood tea na ito. Mapait na ngumiti si Ruan Zimao at nagsabi, isipin na si kapatid na Hao Miao ay hindi makakalimot sa blood tea, ngunit sa kasamaang palad, ang top-grade blood tea ay tunay na bihira. Sinabi ni Cheng Hao Miao, nauunawaan ko yan. Hindi ko hinihiling ang mismong blood tea, kundi, kung ang Red Moon City ay gumagamit ng dugo ng mga Martial Emperor upang palagwin ang top-grade blood tea, kung ganoon ang mga Martial Emperor na yun ay walang alinlangan na patay na. Ang hinahanap ko ay ang mga kaluluwa ng mga Martial Emperor na yun. Kung sabagay, ang pag-aaksaya sa kanila ay magiging isang pag-aaksaya lang, kaya bakit hindi mo ako hayaang tipunin sila? Kailangan ko lamang ng 10 Emperor Soul. Hanggat di sumang ayon si kapatid na Zimao, dadaan lamang ako sa mga formalidad sa panahon ng kompetisyong ito sa arena. 10 Emperor Soul, kapwa nagulat sina Ruan Zimao at Beiming Lei Feng. Pareho nilang nauunawaan na ang mga cultivation technique ng Soul Devo Uring Sect ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga kaluluwa. Kung gaano kalaking tulong ang maibibigay ng 10 Martial Emperor Soul kay Cheng Hao Miao ay isang bagay na hindi nais makita ng alinman sa kanila, dahil kaming tatlo ay nasa isang kompetitibong relasyon at hindi nais na panuorin ang isang panig na makakuha ng monopolyo. Timbangin ito ni Ruan Zimao ng ilang sandali bago magsalita. Ang 10 Martial Emperor Soul ay hindi kayang ibigay ng Red Moon City sa mismong sandaling ito, ngunit maaari kong Ipangako na ganap na ibibigay ang mga ito sa loob ng 5 taon. Kinunot ni Cheng Hao Miao ang kanyang mga kilay, na nagsasabing medyo hindi nasisiyahan, 5 taon. Sa loob ng 5 taon, kahit ang mga dilaw na chrysanthemum ay nalanta na. Sa husto ay 3 taon, kung hindi ay maaari lamang umasa ang munting kapatid na ito sa aking sariling lakas upang magsika-ara sa isang pagkakataon na maging minugang na lalaki ng Red Moon City. Isang dagsa ng galit ang sumiklab sa puso ni Ruan Zimao. Hindi niya kinatakutan si Cheng Hao Miao, ngunit napakalaki ng kahalagahan sa kanya ng alyansa sa kasalukuyan na ito at kailangang tiyakin na ganap na walang magiging mali. Sa sandaling ito, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, sige, 3 taon na, ito ay isang kasunduan. Si Cheng Hao Miao ay nasa isang magandang kalagayan, na hindi mapigil ang tumawa ng malakas, na nag-iiwan sa natitirang dalawa na medyo nayayamot sa kanilang mga puso. Sinabi ni Ruan Zimao, lumalalim na ang gabi. Pumasok na rin tayo sa Breeze and Bright Moon Tower upang makipagkita sa mga bayani ng mundo. Nagtanong si Cheng Hao Miao ng may hinala, hindi ba't kasalukuyan tayong nasa loob ng Breeze and Bright Moon Tower sa mismong sandaling ito? Sinabi ni Ruan Zimao, ang lugar na ito ay tunay na Breeze and Bright Moon Tower, tama yan. Ngunit ngayon, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga bayani ng mundo ay ang pangunahing tore na yun na umaaligid sa itaas ng langit. Sa sandaling yun, sa ilalim ng kontrol ng ilang mga individual na yun, ang Breeze and Bright Moon Tower ay dahan-daang umakyat, na umaaligid sa hangin sa taas na 1,000 tiang, na direktang bumubutas sa mga ulap. Nagpatuloy si Ruan Zimao, gayunpaman, bago yun, bilang host, mayroon pa rin akong responsibilidad na bumaba at tanggapin ang mga panauhin sa ibaba. Kung hindi ninyo itatangi, mangyaring sumama kayo sa akin. Napakabilis, isang dragon chariot ang lumabas mula sa loob ng lilang tore, na hinayla sa harap ng 4 na Martial King level Killing Horse Demonic Beast, na dahan-daang naglalayag sa hangin. Sa mismong sandaling ito sa loob ng Red Moon City,
isang napakalaking karamihan ng mga kabataang talento ang matagal nang nagtipon sa harap ng Breeze and Bright Moon Tower, bawat isa sa kanila ay naakit ng reputasyon nito. Hangga't ang isa ay nagtataglay ng mga kwalipikasyon upang humakbang sa loob at lumahok kahit isang beses lang, ang kanilang katanyagan ay agad na lundag pataas at ang kanilang katayuan ay tataas ng husto. Gayunpaman, hindi lang kung sino-sino ang maaaring pumasok. Ang lahat ay naghihintay ng may pagkabalisa, umaasa na makakuha ng isang slot para lumahok. Nagsalita si Ning Hengfeng na may walang ekspresyong mukha, na sumisigaw ng malakas, ang pagtitipon na ito ng mga elite ay pinapamahandog ng batang Panginoong Ruan Zimao ng ating lungsod, na may layunin na makipagkita sa mga bayani ng mundo, pagdedebate sa martial arts at ang Dao, at pagpapahalaga sa mga bihirang kayamanan. Ang mga bayani lamang ang may mga kwalipikasyon na lumahok. Ang anumang hampas lupa ay dapat nang lumayas. Ang mga martial artists sa ibaba ay lahat nakatitig sa Breeze and Bright Moon Tower mataas sa langit, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Maging ang mga lokal ng Red Moon City ay bihirang makasaksi ng ganoong kahanga-hanga at kamanghamanghang tanawin. Ang tinig ni Ning Hengfeng ay dahan-daang napaanod pababa, na nagsasabi, ang lahat ng mga batang martial artist na nakamit ang isang cultivation realm na martial sovereign o mas mataas pa ay maaaring sumubok na pumasok. Iba't ibang talakayan ang sumiklab sa ibaba, na may isang taong sumisigaw ng malakas. Kung ganoon ano pa ang tinitindigan natin dito? Ang Imperial Guard Commander ay nagsalita na, mga kapatid, sugod. Ang panalo sa pagkakataong ito ay nangangahulugang isang mabilis na pag-angat sa katanyagan, na yayanig sa buong mundo. Sa mismong sandali na ang kanyang moral ay mataas na mataas. Biglang mula sa malayo, isang dragon chariot na hinayla ng 4 na killing horse ang nagmamadaling dumating, isang daanan ng maningning na liwanag ang umaabot sa ilalim ng mga paa nito habang ang nagbabalbabalang mga ulap ng sulyap ay umiikot sa paligid nito.